mensahe ang kailangan marinig ng mga Pisces sa period na to. Pwedeng nangyayari na itong magiging reading o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading, di baka para sa someone na malapit sa inyo o kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender, mamaya gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na wag nyo nang pansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipick up kong energy. Walang masama kung papanorin ang sun, moon at rising sign kasi baka alin man sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. I-enter ko lang ang aking membership, baka lang gusto nyo ng mga exclusive perks na hindi ko usual ginagawa. How to join? Pakiclick lang ang join button. Anyways, magsimula na tayo. Wala tayong specific description ng taong bida dito. So, hindi nyo makikilala kung kayo ba to or kakilala nyo. Literal na general reading. Kasi walang lumabas na tao So, ay may lumabas pala ito. Saka to. Kaya lang kasi dalawa. So, pag ganyan, energy na lang sila lahat dahil masyadong complicated. Kung isa-isahin ko pa sila, so wala tayong specific nga na subject. So dahil walang direksyon, i-clarify natin tong Knight of Pentacles. So, yung Knight of Pentacles natin, kinlarify ng Two of Wands, Strength card, Page of Wands, Knight, diba? So, anong subject natin dito? Ang dating sa akin, may someone na hard worker dito. Dahil sa Knight of Pentacles. Ngayon, ang dating sa akin, may gusto siyang i-pursue. Actually, dadalawang isip nga siya. Pero yung gut feeling niya, ito ang gustong mangyari. I-pursue ang gusto niyang gawin. So, dito, at first, eto nga, may confusion. Pero sinasabi ng gut feeling niya na sundin niya ang kanyang instinct. Pero dito, tingin ko, since confused nga siya dito, ma-overcome niya yung confusion. At dyan napapasok yung Page of Wands na may kinalaman sa pag-adventure. So again, yung bida natin may trabaho. Kaya lang kasi sa period na to parang
magiging salawaan siya dito. Mapapaisip siya sa tinakbo ng career niya. Tapos, mafe-feel niya or kakaroon siya ng instinct na tawag dito about pag-pursue ng something else. Ewan ko kung anong drive ang mafe-feel niya dito kasi parang magiging somewhat passionate siya na mag-try nga ng something new, mag-research ng work na passionate siya o interesado. So again, para lang to sa mga tao na may work na ngayon na yun nga, for some reason papaisip sa takbo ng career. Tapos may career na sila ngayon, pero doon napapasok yung duality sa two of wands natin kanina. Mako-confuse siya, tapos sisingit yung gut feeling na may kinalaman sa pag-pursue ng different career o content ng creativity. Ganun parang nililid yung tao dito mag-try ng something. Anyways, depende sa pwedeng kalalabasan nito kung mag-resign ba siya o hindi. Pero tingin ko makikurious pa lang siya. So doon siya magsisimula mag-study, mag-research tungkol dito sa work na parang may magiging interesado siya. Anyways, ano ba tong Two of Cups natin? Oh, Ten of Swords yung dulo. So, Two of Cups natin kinlarify ng Page of Pentacles. Ito na naman, kanina Page of Wands diba? Ito, Page of Wands. Ito, Page of Pentacles. Ito, Two of Swords. Ito kanina, Two of Wands. Naiba lang ng suit. No? Kaya lang kasi nag-worry ako dun sa Ten of Swords. So ano to? Well, ang dating sa akin itong Two of Pentacles. Ay, dalawa pala to. Two. Oh. Pag ganito, sasabihin ko sana mamimit pa lang yung someone. Mamimit pa lang yung someone. Sasabihin ko sana ganun. Someone new. Kasi mukhang relationship na to. Nag-meet na sila. Dito. Kasi nag-double to na. So, pag ganun, ang dating sa akin, may someone na baka mapasok sa
sa third party situation. Either nangyayari na to o mangyayari pa lang. Kasi may page tayo, so more like beginning. Hanapin. Kaya naman yung someone dito ay maghahanap ng someone new, although in a relationship na siya kasi hindi niya nakikita dun sa partner niya yung stability na gusto niya. Kaya yan, papasok na to, tong Ten of Swords. Yan yung card ng crisis. Worst case scenario, separation. So sa part na to, sa pangalawang card, relationship reading, kanina career, ngayon relationship. Pero syempre hindi naman lahat ay tatamaan ng reading na to, kaya nga maglalagay tayo ng clue. Okay? Sino yung tatamaan ng reading na to sa part na to? Kasi hindi sila nagdudugtong yung kwento. So ito yung possible person o partner na tatamaan, na pwedeng tamaan o possible tamaan ng kaninang spread dito, na maaring mag-lead sa cheating. Pero tingin ko connected na sila relationship reading na yon, tapos relationship reading, di ba? In a relationship na yung tao, tapos may someone na magi-start pa lang kasi Earth, tawag dito, Earth Key 10, Page of Pentacles. Pag page, magsisimula pa lang, at may someone na magsisimula maghanap ng someone new kasi nga hindi siya satisfied sa kung anong meron sila nung current partner niya. Feeling niya walang future, kaya yun, maghanap siya ng someone else. Kaya pwedeng mag-lead dun sa crisis or separation. So ito yung possible person o partner na maaaring tamaan ng reading. Ito yung zodiac sign, Gemini, Scorpio o Leo. Halimbawa, hindi tumama sa inyo, di ba ka tumama sa someone na malapit sa inyo, kakilala o idol. Ito yung possible zodiac sign niya, Sagittarius, Aries o Taurus. Di tayo maglalagay ng yung isa pang description kasi tatagal ako Nandito pa lang tayo sa pangalawang card. Meron pang pangatlo, pang-apat. Ano tong Queen of Cups? Queen of Cups ano to? Lagi naman labas yung page na. Ngayon naman Page of Swords. Page of Swords, Nine of Cups, Six of Wands. Well, tungkol sa itong part na to, may someone na nagiging empath dito
Aha. So, pag sinabi mong empath, nagiging mala-psychic. Ngayon, yung someone dito, makakakita siya ng information about dun sa psychic ability na sinasabi ko through dreams. May dream tayo dito. Daydream to. Although nine of cups to, pero yung picture, ito magmumukha ng information, makikita nga sa panaginip. Mukhang maganda naman yung info na makikita sa panaginip. More like wish come true. Or makikita niya dun sa panaginip. Really all about manifestation. Na gusto niyang mangyari. So, yung dream na yon, magmamanifest siya sa reality. Yan dating sa akin. Pero iniisip ko, ba't nga ba yung 9 of cups natin naging ganito, no? Nagde-daydream. Alam ko yung daydreaming ay 8 of cups. Pero dito 9 of cups. Sabagay, wish yun eh. Alam ko, tungkol sa wish ang 9 of cups. Na pagkakatotoo. Pero dito mukhang nagbalik siya sa 8 of cups na nagde-daydream. Wishful thinking. What ganun? Hindi ko sinabasa yung yung libro nito. Tamad eh. Ang daming libro dito. So, pag ganun, hindi ko lang paano kung babasahin ko. Nakakatamad. But again, doon ako nag-focus sa daydreaming. Kasi nag-daydream dito ng gusto niyang wish siguro. Ang pusa. Pero doon na rin siya papasok na yung sabi nating wish niya nga daydream, magmamanifest siya sa reality. Kaya magiging feeling victorious siya dito. Dahil nandito nga yung 6 of Wands natin. May kinalaman sa success, victory, reward, fame, recognition, inspiration, maraming meaning. So in short, meron siyang wish na maaaring magkatotoo. Makikita niyo yun sa panaginip niya. Yung panaginip niya magmamanifest sa reality. Yung magandang panaginip. Anyways, tong Ace of Cups natin. Dito na tayo sa last part. Bira lang ako magganitong scenario na hindi sila magkakarugtong. Ewan ko, doon ako na-lead ng intuition ko. Hermit ang dulo. Pero wait lang. Anong maisip ko dito? Bakit ganun? The Hermit yung dulo. See, eto Knight. Ay. Pareho palang Knight Knight of Cups. Knight of Wands. Ang dulo, Hermit Kasi itong Ace of Cups natin, although pwede siyang intimacy, new relationship. Pero sa case na to, kasi hermit yung dulo, nagmukha siyang new connection pa lang. Okay? Pag sinabi mong new connection, new friendship. May mamimit yung iba sa inyo na someone new. Okay? Pero magsisimula pa lang sa friendship. Sa bagay, doon naman talaga dapat, no? Kaya lang may iba kasi na kakamit pa lang sila na agad. First, love at first sight.
As in, kakamit pa lang sila na agad, or 1 week lang kakamit sila agad, o 1 month, mabilisan ba? Pero sa case na to, walang ganun. Nandito kasi yung hermit eh. So, yung hermit ay medyo meticulous, critical. Isipin nyo na parang Virgo. Kasi ito yung ano eh, sabihin nating mga pwedeng new love interest. Pero again, nandito nga to, hermit. Na para bang hindi siya easy to get. Kailangan niya munang aralin yung mga tao bago siya ma-fall in love. Pero at least, may new connection dito. Okay, para sa mga single, possible naman na may makilala silang someone new. Yun nga lang din nga muna magto-turn tong connection sa relationship. But nandito nga tong hermit. Anyways, oy, 21 minutes na pala oh. So dahil 21 minutes na, hindi ko na ilalabas yung iba kong deck. Kasi nagtagal na tayo dito sa isang deck. Marami akong deck dito oh. Ilan sila? 7. Pero since naiba nga yung style ko ng reading, kaya nagtagal tayo sa isang deck. So ito na lang. Ito na lang yung last deck. Okay? Babasahin ko na lang tong part na to. Kunin nyo lang yung info na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo o kakilala nyo. General advice na to or prediction sa period na to. Ito maganda oh. So again, babasahin ko na lang. Madali lang na maintindihin oh. Basic English lang yan oh. Sabi, resolving issues. Solving inner conflict with others. Healing past trauma. Ito. Denial. Oh. Failure to accept a situation. Unhealthy habits o addictions. At ang huli, recognition. Yeah, ito maganda. Oh. Admiration. Ito gusto tumalon. Tumalon tong gustong sumama nito, tumalon eh. Dagdag natin tong dalawa. So mag-end na sana kung tumalon pa tong dalawa. So, sabi, recognition, admiration for your hard work is coming. Ito, acceptance. Accept past and current situation. Work through issues gracefully. At ang huli, strength, determination, perseverance, and self-discovery. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye. For now.